Magandang umaga po mga kapatid natin sa Panginoon sa pananampalataya. Opo, tama po ang narinig ninyo. Tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya. Kung tinatanggap po ninyo ang ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Pero tatandaan po natin mga kapatid, marami po ang nagsasabi na sila'y makadiyos pero hindi po nakikita sa kanila ang makadiyos at hindi po nakikita ito sa kanilang pamumuhay. Mga kapatid, meron po tayong mga kapatid na ako po'y tinututulan, wag daw po akong makialam sa ibang reliyon. Alam niyo po mga kapatid, ang ipinaglalaban po natin, tayo pong mananampalataya ay maligtas po ang ating kaluluwa. At hindi lang po ang ating kaluluwa ang dapat po maligtas. Dapat po maligtas din po ang mga mahal po natin sa buhay. Kaya dapat po natin ihayag ang katotohanan. At ang katotohanan nito kapag narinig nila ay hindi po nila tinatanggap at sila po nasasaktan. At ibinabato po nila ang bato na narinig po nila sa mananampalataya. Tatandaan po natin, ang Diyos po ay bato. Masakit po magsalita ang Diyos. Kung kayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, babatuhin po kayo ng salita ng Diyos. At ito po ay tatagos po sa inyong puso, sa inyo pong kaluluwa. At makakarinig po kayo ng mga aral na magpapabago po sa inyo pong kalagayan bilang isang tao dito sa mundong ito. Kaya nga po, meron po mga nangangaral sa salita ng Diyos at hindi po basta-basta na ang isang tao po ay nangangaral patotoo po sa Panginoon kung hindi po niya kinasihan at kinaligdan po ng banal na Espiritu. Tatandaan po natin, lahat po tayo ay may karapatan magpahayag ng katotohanan na mula sa Diyos kung tinatanggap po natin ang kanyang presensya. At ito po ay dapat po ay nagliliwanag po tayo hindi po sa sarili natin kung hindi po sa lahat ng tao. Number 1 na po dito ang ating pamilya. Kung kayo po ay lumalakad sa may liwanag, mismo ang pamilya mo ang magpatotoo sa iyo at sa mga tao kung sino ka. Kaya may karapatan ka po magpahayag ng salita ng Diyos, lalo na kung sa simula pa lang ay kinasihan ka na po ng banal na Espiritu Santo at tinanggap mo na siya noong paman at ngayon ay pinagpapatuloy mo na ang kagandahang kalooban ng Panginoong Diyos na ipinagkaloob sa iyo. At ito po ay ginagamit po natin sa araw-araw. Ngayon po mga kapatid, meron po tayong mga kapatid sa pananampalataya na tinuturuan po ko na wag daw po ako makialam sa mga relihiyon. Buhay nila yan. Kung ayaw nilang makinig, problema na nila yan. Ang relihiyon mo, yun na yung relihiyon mo. Kung ano yung natutunan mo, sarilinin mo na lang. Mga kapatid, tatandaan po natin, ang banal na salita ng Diyos ay mababasa po natin sa banal na kasulatan. Hanggat hindi po natin binabasa ang salita ng Diyos, wala po tayong mauunawaan kung tayo lang po ay nakikinig sa kapwa-tao. Mabisa po ang salita ng Diyos at ito po ay makapangyarihan at kailanman ay hindi po nagsisinungaling ang banal na salita ng Diyos. Kung kayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ang banal na kasulatan po ay makapangyarihan. Basahin po natin ang banal na kasulatan. Sinabi po dito na ang salita ng Diyos dito, pagsikapan ninyo idagdag sa inyong pananampalataya ang kagandahang asal at kagandahan ng kaalaman. Sa 2 Pedro po, sa chapter 1, verse 5 hanggang 8. Yan po. Kaya nga po, tayo pong mga mananampalataya, hindi po dapat natin sinasarili ang karunungan na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. Kailangan po ay isinishare po natin ito sa mga tao at higit sa lahat sa ating mga mahal sa buhay. Kung meron po kayong pananampalataya, dapat po ay idagdag din naman po natin ito sa mga mahal natin sa buhay. At ang kaalaman ay dapat din po natin isinishare din po natin sa kanila. Hindi lang po ikaw ang nakakaalam. Paano lalago ang pananampalataya mo kung ikaw lang ang nakakaunawa ng mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Eto pa. Sinabi din po dito sa Tagapilipos chapter 2 verse 3. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o paghahangad na maitaas ang iyong sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa.
at ituring na mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Amen. Nabasa po ninyo, kapatid? Narinig po ninyo, kapatid? Kaya napakalaking bagay po na nagbabasa po tayo sa Biblia. Kasi po, yung mga binabasa po natin ay nakikipag-usap na po ang Diyos sa atin. Maraming hindi naniniwala dyan. Nasa inyo na po yan. Ang mahalaga, napakinggan ninyo itong video na ito. Malaking bagay din po ito para po ikaliligtas po ng ating kaluluwa at ikatutuwid po ng ating pamumuhay. Ngayon po mga kapatid, binanggit po dito na dapat po tayo magpakumbaba. At huwag po nating ituring na mabuti ang iba kaysa sa inyo. At huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo. Alam niyo po mga kapatid, marami po mga mananampalataya, pero nananahimik po sila. At hindi po nila kayang ihayag ang kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya po nila ay ang pagsunod kung ano po ang pinag-uutos po ng pare, kung ano po yung mga tradisyon na dapat pong gawin. Ganyan po ang pananampalataya nila. Pero po, sa pagbabasa ng banal na kasulatan ay hindi po nila nauunawaan kung ano ba talaga ang tunay na kalooban ng Diyos. Nababasa na nila pero hindi po nila maunawaan kung ano po ang ayaw at ang gusto ng Diyos. Ngayon, ito pa po. Binanggit po ng Panginoon dito sa banal na kasulatan na dapat po tayo ay matutong manaliksik. Kung ang pinagbabawal po ng mga tao na huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, tama po. Tama po ang narinig ninyo. Hindi po ako may sabi niyan. Ang Diyos ang magsasabi niyan. Ito po babasahin ko. Sinabi po dito ng Panginoon sa ating banal na kasulatan na ang tunay ng pagsamba sa Diyos ay hindi po nasa kahoy. Hindi po nasa lupa at ang Diyos po ay hindi po nasa kahoy, nasa tubig, nasa bato o plastic. Nasaan po ang Diyos? Nasa langit. Ngayon po, ano po ba talaga ang tamang paglilingkod sa Diyos? At bakit po ang mga tao kapag pinagbabawalan po ninyo na huwag sumamba sa kahoy, sa plastic, sa bato, ay galit na galit po sila? Dahil ang sinasamba naman po nila ay Diyos. Mismo ang Panginoon Diyos na nga po ang nagsabi, huwag kayong sasamba na imahe o larawan na nasa langit. Naiintindihan po ba ninyo ang nababasa ninyo at napapakinggan ninyo? O talagang sadyang bulag kayo katulad na sinasamba ninyo na may mata na hindi makakita, may tenga hindi makarinig at may bibig hindi makapagsalita. Hindi nila maunawaan at hindi nila maipahayag. Bakit? Ito po ang babala ng Panginoon. Pero po, may babasahin ako ditong talata na sinasabi po dito sa banal na kasulatan sa Juan 4 verse 23-24. Subalit dumating na nga ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa kanyang espiritu at ang katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na kinalugdan ng Ama. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Amen. Narinig mo, kapatid? O gusto mo ulit-ulitin ko? Nabibingi ka kasi ayaw mong tanggapin. Unawain mo ang salita ng Diyos. Kapag naunawaan mo, tandaan mo, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, sa atin, kapag tinanggap po natin ang katotohanan. Ano nga uli ang sinabi ng ating Panginoon? Ang tunay na pagsamba sa Kanya, ulitin ko, para mas lalo nating maintindihan. Dito po sa John 4 verse 23 hanggang 24. Subalit dumating na nga ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa kanyang espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na kinalugdan ng Ama at ang Diyos ay espiritu at kaya dapat siya sambahin sa espiritu at katotohanan. Amen. Ngayon, paano ba kayo sumasamba sa Diyos Ama? Ang Diyos Ama ba ay nasa lupa, nasa kahoy, nasa bato,